Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay ating tututukan ang isang mahalagang hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang matagal ng suliranin ng Rido o clan feud sa Bangsamoro at sa mga karatig pong lugar. Kamakailan lamang ay lumagta po sa isang kasunduan ang Department of Justice o DOJ at ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU upang bumuo ng isang technical working group na magbabalangkas ng mga panuntunang sensitibo sa kultura at nakabatay sa batas. Layunin po nitong kasunduan na ito na pagsabayin ang proseso ng hustisya at mga mekanismo ng kapayapaan upang makamit po ang mas pangmatagalang solusyon sa mga sigalot sa komunidad. Sa pinakahuling tala po ay umabot na sa 161 cases ng RIDO mula 2023 hanggang Abril ng taong ito, 2026. Isang malinaw na paalala na kailangan ng mas sistematikong tugon. At upang mahimay-himay itong ating paksa sa araw na ito, sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay makakasama na po natin ang Chief of Staff mula sa OPAPRU, walang iba kundi si Executive Director Attorney Mary Marjorie P. Martin Chan. Attorney Martin Chan, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Steph Vicente, at sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood. Magandang hapon. Maraming salamat po, Attorney, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Tulad ng nabanggit ko po kanina, yun nga po, nagkaroon ng kasunduan between DOJ and OPAPRU para bumuo ng isang technical working group o TWG. Ano po ba ang pangunahing layunin po? No? Although medyo nabanggit ko na ito kanina, pero just for the clarification po, no, at para rin po sa kaalaman ng ating mga listeners at viewers nitong Ang Pilipinas Ngayon, ano po ang kumbaga expounded na explanation behind this initiative? Yes, of course, sa ngalan ni Presidential Advisor Sec. Mel Sanen Sarmiento, isang mapayapang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat, we are very excited with this partnership with the Department of Justice kasi ito po ay magiging tulay natin po sa ating formal na sistema ng katarungan at ang ating mga traditional justice systems po dito sa ating bansa at sa komunidad. Sa kasalukuyan po, may mga efforts po ang ating mga local leaders po sa ground para ayusin po itong mga away ng mga pamilya. No? At ngunit, syempre dahil may kaso po, tumutuloy din po ang kaso po sa ating mga sistema ng jurisdiction, ng justice sa ating bansa. And minsan po ito po ay nagiging cause po ng tension. Kaya po dahil dyan, no, sa pamamagitan po ng ating technical working group, ang layunin po natin ay gumawa po ng mga polisiya para po ang law enforcement, pati po ang syempre traditional peace building efforts po natin ay magkasama o magkatuwang at hindi po nagbabanggaan. Mahalaga po yun para sa atin dahil importante pong ma-establish po natin ito para po
hindi po natin napapabayaan ang ating prosecutorial goals po sa ng DOJ, pero hindi rin po natin napapabayaan na panatiliin ang katahimikan po, lalo na po sa mga lugar po na meron na pong successful na efforts to mediate conflicts po sa komunidad. Attorney, kanina nabanggit ko po, no, yung data kung saan 161 cases po, no, ng RIDO mula 2023 hanggang April this year. Para po sa siguro, no, yung mga hindi masyadong familiar sa mga nangyayari sa BARM, ano po ang ugat ng patuloy po, no, na sigalot na ito at bakit nananatili po itong hamon o challenge sa rehiyon? Itong data natin na to, no, Steph, is pinapakita lang din yan na, of course, medyo, to be honest, medyo bumababa na nga yan. Mm-mm. Sa datos natin, medyo malaki pa siya tignan. Pero dahil po sa efforts po ng gobyerno at doon din po sa traditional leaders po natin sa baba, makikita po natin na bumababa po na yan sa ilang taon pong nakalipas. Pero, dyan din po natin makikita na ang mga clan wars, mga feuds po ng pamilya, nananatili pa rin pong malaking hamon sa seguridad natin sa BARM at saka sa ibang areas po ng ating Pilipinas, ating bansang Pilipinas as well. So, ibig sabihin po niyan, kahit magtatagumpay po yung ating mga local leaders na magkaroon po ng local peace agreement sa mga pamilya pong nag-aaway, ang away po dyan, Ms. Steph, can vary from land disputes to family concerns, no? Normal po na away na lumalaki. Kahit po may effort po ang ating mga local leaders na ayusin po yan, no? Sigalot na yan sa baba. Fragile pa rin po ang sitwasyon kung wala pong formal na suporta ang atin pong sistema ng katarungan sa bansa. Kaya naman, napakahalaga po nitong DOJ na kasunduan po natin dahil ito po, we are hoping to end po, no, yung paulit-ulit na cycle ng karahasan at paghihiganti po sa mga pamilya at mga away po sa komunidad natin. And speaking of that po, attorney, ay paano po makatutulong ito nga pong bubuuin na technical working group doon sa paglikha ng mga tinatawag po na peace-sensitive prosecutorial guidelines na kinikilala po yung cultural context ng mga communities po natin nang hindi po lumalabag sa mga existing po na batas? Yes, actually yan po yung goal po natin, no, sa ating Memorandum of Agreement. Kaya klarong-klaro po dun sa atin pong kasunduan na yung technical working group po, bubuuhin po yan ng hindi lang po mga abogado mula sa Metro Manila or mga official po or mga technical people from Metro Manila. Napakahalaga po na kasama po din natin dyan ang PNP, ang DILG, ang local government units. Pero ito po yung pinaka-importante po na parte ng ating TWG, yung ating pong traditional justice representatives. Dahil hindi lang po yan sa BARM, meron din po sa Cordillera. Dahil sila po maging kinatawan, no, ng lahat ng mga traditional peace efforts, culture, katutubong tradisyon at mga paniniwala po sa ating pong komunidad. Doon po napapatunayan po natin at magagawa po natin na ang bawat pulisiya na atin pong gagawin, alinsunod po sa kasunduan na ito ay sensitibo at angkop po sa culture na umiiral po sa komunidad po na atin pong gustong tulungan sa pamamagitan nitong ating pong kasunduan with the DOJ. Ito naman po, attorney po, no, binigyang diin po under this agreement na hindi dapat maapektuhan ang prosecutorial discretion at judicial independence. So, paano po ba mababalanse ang usaping ito habang isinusulong po yung mas inclusive na pagresolba po dito sa mga tinatawag nga po na clan feuds? Actually, Ms. Steph, ito talaga yung core ng ating initiative, yung pagbalanse ng legal accountability habang pinapanatili natin ang kapayapaan sa komunidad, no? Sa ilalim po ng kasunduang nito, ang gusto talaga natin is makagawa tayo ng mga coordination protocols at yun nga po yung sinabi natin na peace-sensitive prosecutorial guidelines. Kasi mahalaga po ito na maintindihan natin na hindi po natin binubura ang batas, ang pananagutan sa batas lalong-lalo na, ngunit gusto po natin bigyan ng legal na puwang
ang mga local peace agreements. Para po sa mga piskal at mga hukom, magamit po ito sa paggagawa po ng desisyon at mapagpapatupad po nila ng mga warrant din po. And para ang end goal po talaga natin dito is hindi na po sumiklab muli ang gulo, lalong-lalo na po kapag meron na pong maayos na pag-uusap na nagawa sa lokal. So ito po yung layunin po natin, ito po yung sentro ng ating inisyatiba. Hindi po natin, gusto po natin na mabalanse ang accountability sa batas at pati na rin po yung pagpapanatili ng kapayapaan. Mm, mm. At just a follow-up lang po, no, attorney, ay paano pa po ba, no, masisiguro na yung mga solusyon na ipoprovide itong technical working group ay tailor-fit o akma sa iba't ibang context, at ano po, no, yung maaaring maging papel dito ng mga traditional leaders gaya po ng mga datu, elders, at maging ng religious leaders sa pagbabalangkas po, no, at implementasyon nitong mga guidelines na ito. Yun nga, actually, Steph, no, as mentioned kanina, nandun talaga sila sa technical working group. Nandun po sa Memorandum of Agreement na sa pagbuo po ng technical working group namin, kailangan meron pong importanteng partisipasyon. Nandun po dapat yung nga po ating mga traditional leaders, yung ating pong traditional peace builders po sa ground. They are included para po yung pagbalangkas po natin ng ating guidelines. Hindi po siya sentro sa kung anong tingin natin ay nararapat. Sentro po siya sa pagbabalanse nung pagpapahalaga ng batas, yung prosecutorial powers po ng ating DOJ, pero pagkilala po na mayroon pong mekanismo na kultural na umiiral po sa ating mga komunidad na maaari po nating gamitin para matulungan po nating mapanatili ang kapayapaan at ang pananagutan po sa batas nang hindi po nagkakaroon ng mas malalim pang sigalot. So, we are gonna get their point of view. They will be part of the TWG. Uupo sila sa table, nakikipag-usap, sasabihin po nila kung ano yung dapat natin gawin, ano yung technical experience and actual experience nila sa ground para po yung ating pong technical working group talagang angkop po sa kultura at pangangailangan po ng ating mga communities po dito sa ating bansa. Matanong ko lamang din po, attorney, ay kumbaga meron po bang mga nauna na best practices o yung mga models po, no, na magiging batayan doon sa pagresolba po nitong clan feuds na gagamitin po, no, tulad ng nabanggit ko nga po bilang basis nitong TWG? Actually, mayroon po, no? Marami na po tayo from our local government units po. We actually have a document po, no? Ibinigay po sa atin ng Galing Pook Foundation na mga local government units sa successful initiatives po sa papanatili po ng kapayapaan at pag-aayos po nitong mga clan wars po sa mga communities nila. That is of course apart from yung atin pong mga experience din po dito with the help of OPAPRO. Pero nakita na po natin, meron na pong mga best practices talaga. And actually, during the Memorandum of Agreement po, ipinamigay po natin yung papel po na iyon. And makakatulong po iyon na during po the time na uupo na po yung ating technical working group sa pagbabalangkas po ng ating mga guidelines. Yun po yung isa siguro sa mga resource references na pwede pong gamitin para mas maging maganda po at extensive. Kaya po, as mentioned po, no, ang atin pong local government units, magkakaroon din po ng representante doon po sa ating technical working group para yung nga pong best practices na ito maidagdag po natin at maaari po natin ma-consider as part of the guidelines. When it comes naman po to public trust, ay paano po makatutulong po, no, yung integration ng justice system at peace building upang mapalakas po ang kumpiyansa ng mga mamayan, no, lalong-lalo na po diyan sa BARM sa ating pamahalaan? Well, gusto natin bigyang diin, no? Itong inisyatibong ito, iginagalang at pinoprotektahan natin ang independence ng ating mga piskal, ang ating mga hukom. Pero naniniwala po kami na itong guidelines po na ito may papakita po natin sa ating through our technical working group na
hindi po natin binabaliwala ang efforts po ng ating mga local leaders na kinikilala po ng ating national na sistema ng national government ang mga initiatives, ang mga, lalo na po mga best practices na nagagawa po ng ating mga local chief executives, mga ating traditional leaders sa ating pong mga komunidad. Maniniwala po kami na sa pamamagitan po ng programa na to, mabubuo po yung tiwala sa atin. Hindi lang po ng mga individual na involved po dito po sa ating mga clan wars, kundi pati po yung mga ating mga local mechanisms po sa ground, headed by our local leaders and our local chief executives na, oy, hindi pala tayo binabaliwala. Na ito palang nagagawa natin dito ay nakikita nilang makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan na hindi naman po masasacrifice yung atin pong pananagutan sa batas na ipinaglalaban naman po ng ating Department of Justice. And speaking of stakeholders, dahil nababanggit na po natin itong mga stakeholders for this TWG, paano naman po tinitingnan ng OPAPRU ang papel po ng mga kabataan naman po natin, no, at maging ng mga kababaihan sa pagresolba po ng clan feuds sa kani-kanila pong mga communities? Una't una naman po, no, lagi nating iniisip na ang sectoral representation ay napakahalaga sa pagbalangkas ng kahit anong polisiya. Kaya dito po sa OPAPRU at sa pamamagitan po ng atin pong Department of Justice Memorandum of Agreement, pakikita po natin na bibigyan po natin ng oportunidad kung ang mga traditional leaders po natin, maaari po nating imbitahan at kasama na po dyan ang ating mga women representatives, pati na rin po ang mga youth representatives po natin. Kasi meron to iba-iba pong pinanggagalingan ng bawat sektor. At yan po ay mga ideya, yan po ay mga point of view na gusto po nating maipasok sa atin pong babalangkasing polisiya at guidelines po para sa RIDO dito po sa ating bansa. Dito nga po sa OPAPRU, meron po kami mga programa para po dyan, no? Kasi women, peace and security, pati po ang youth, peace and security, yan po ay mga importanteng adikain po natin dito sa OPAPRU. Kaya dito po sa paggawa ng TWG, ipapasok po natin yan, kasama po sila sa mga representatives sa maaari po nating maisagdag sa technical working group para po mas buo po ang atin pong pagbalangkas at ang ating perspektiba sa paggawa po ng polisiya. Sa implementasyon naman po ng mga bagong guidelines na ito, no, na lilikhain po, no, ano-ano po kaya yung mga inaasahan pong challenges, lalong-lalo na po, no, pagdating sa coordination with different agencies, no, ng ating pamahalaan at maging sa local government units, at paano ito kumbaga maia-address agad po, no, through the agreement between OPAPRU and DOJ? Yes, kaya actually ma'am, very important po sa amin na maging parte po ng technical working group ang DILG, ang ating local government units, ang ating PNP. Kasi sila po talaga yung crucial na parts po ng ating law enforcement. Siyempre po, ang ating DOJ, sila po yung nagpo-prosecute, ang ating courts, sila po yung nagdedesisyon. Pag meron po mga warrants of arrest at meron po tayo mga commitment orders, ang ating pong PNP ang nag-enforce, ang ating local government units, yan naman po yung gumagawa po ng effort naman sa baba para po mapanatili ang mga local peace agreements at magkaroon po ng mediation kung sakasakali man po sa level ng local government units. Nire-recognize natin na itong kasunduan na to, itong goal natin na to, importanteng kailangan katuwang natin silang lahat. Pero ka-challenge po niyan, syempre, is to make sure na kailangan coordinated. Kaya po yung gusto po natin gawin, magkaroon po tayo ng coordination protocols rather, na itong mga protocol po na to ay susundin ng bawat ahensya sa atin pong buong proseso ng pagpapanatili ng pananagutan sa batas at pati na rin po ang pagbalanse nito sa pagpapanatili naman ng kapayapaan. Challenge po talaga yan yung coordination, Miss Steph. That's why, that's actually one of the first goals. So hopefully, kapag naayos po natin sa TWG kung paano po yung magandang coordination protocol, hopefully, hindi po tayo mahihirapan sa pagbaba po at pag-iimplementa nito later on, once we already have the guidelines approved by maybe the Supreme Court or our DILG or through legislation po.
Matanong ko lamang din po 'no, meron po bang, plano ang, OPAPRO na palawakin pa ang ganitong uri ng mekanismo sa iba naman pong rehiyon na may katulad po na situation, may katulad na sigalot at, kung meron man pong, plans ay paano po ito ipatutupad? Meron, Miss Steph. Actually, ito pong atin pong community-based na conflict, no? Hindi naman po sa BARM lang nag-exist. Meron din po tayo sa Cordillera. Meron din po sila diyang traditional justice and peace mechanisms po. And ito pong gagawin natin technical working group is not limited. Hindi lang po siya para sa BARM. Ito pong technical working group ay nagagawin po ito pong gagawin ng ating technical working group ay maaari pong magamit hindi lang po ng isang region, kundi ng buong Pilipinas po. Kaya po, ang kasunduan po na ginawa ng DOJ at ng OPAPRO ay para sa national na perspektiba. That's why sa technical working group creation po, hindi po tayo kukuha ng representative lang mula sa BARM. Kukuha din po tayo ng representative maging mula sa Cordillera para kahit papano po holistic po at hindi po siya limited yung magbebenepisyo sa isang rehiyon lang po sa ating bansa. Ito na lamang po siguro 'no, attorney, ang, huli ko pong, katanungan bago ko po kayo pakawalan from this interview. Sa pangmatagalan po na pananaw, ano po ba yung mga sukatan 'no, ng, tagumpay na gagamitin po ng OPAPRO, maging ng DOJ upang masabing effective ang pinagsanib po 'no, o pagsasanib ng peace building at criminal justice system sa pagresolba po ng clan feuds? Yes. Actually, Steph, siguro unang-una dyan, no? Yung pagbaba ng insidente ng RIDO na muling sumisiklab. Ibig sabihin, yung mga naayos na po na agreements, bababa po sana yung mga kaso ng RIDO na sumisiklab ulit. Yung mga reignited wars. That's the first, no? Kasi isa yan sa mga gusto nating iwasan. Yung mga naayos na, pero dahil biglang may dumating na warrant of arrest, mag-aaway ulit. Pagbaba po ng datos doon. Pangalawa, gusto po sana natin gumanda din ang datos pagdating po sa mapayapa at walang karahasang pagpapatupad ng legal na proseso. Ibig sabihin po, Ms. Steph, yung datos po na magpapakita na kapag meron pong warrant of arrest na sinaserve or meron pong summons na pinapadala po sa ating mga parties, no, sa isang kaso, dahil pending po sa court ang kaso, dahil may coordination protocols po between the DOJ, meron din po sa DILG, sa police, at sa local government units, wala pong karahasan na mangyayari, walang violence na mangyayari kapag pinapatupad po ang mga legal na proseso po ng ating ating batas at ating judicial system. Pangalawa po yan. At panghuli po siguro, napakahalaga po siguro ding measurement ito, no? Yung madami na pong magpa-participate doon sa ating mekanismo. Yung pagdami po ng formal na pag-review at pag-resolve ng mga kaso sa ilalim po ng mekanismo to. Yung mga tao po ay napaka-importante, yung nare-recognize nila na, okay, bago tayo mag-file ng kaso, daanan muna natin tong mekanismo na to. Or, naka-file na tayo ng kaso pero may mekanismo na ito, baka pwede natin gamitin ito bago natin ituloy pa. For us, the more po na magagamit po yung mekanismo na atin pong magbubuo, hopefully by the TWG, mas mame-measure po natin na successful po ang inisyatibong ito na ginawa po ng ating Department of Justice at ng amin pong opisina OPAPRO. And with that po, maraming salamat po, Attorney Martin Chan, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang hapon. Maraming salamat po. At ating nakasama ang Chief of Staff mula sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Walang iba kundi si Executive Director Attorney Mary Marjorie P. Martin Chan. Dadako na tayo sa bugso ng mga mahalagang balita para sa araw na ito.
Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsasagawa na ng paghahanay sa magiging nilalaman ng State of the Nation address nito sa darating na Lunes. Yan ay ayon mismo kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Malacanang, tiniyak ang kahandaan kaugnay ng ilalatag na seguridad sa okasyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Siniguro ng Malacanang ang preparasyon ng gobyerno sa pagtiyak sa kaayusan at security protocols para sa nakatakdang ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng inaasahang mga demonstrasyon, ganun din ang init na sitwasyon sa politika. Ayon kay Castro, may mga nakalatag na security protocols sa mga otoridad, subalit hindi ito maaaring sa publiko. Gayong ito'y operational matters. Kaugnay naman sa ginagawang paghahanda ng Pangulo sa kanyang mga iahayag sa taong bayan, sinabi ni Castro na patuloy ang ginagawang pagbalangkas nito sa magiging talumpati para sa kanyang zona. Ganun pa man, hindi na muna nagbigay ng detalye si Castro kung anong ilan sa mga babanggitin ng presidente sa kanyang State of the Nation Address. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, seguridad at kahandaan ng Philippine National Police o PNP para sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isinasapinal na. Narito si J. Mark Dagala para sa balita. Pinakukumpleto na ng liderato ng Philippine National Police sa National Capital Region Police Office at sa lahat ng support force nito ang kanilang deployment plan at contingency measures. Ito'y para sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa huling Lunes ng buwan o sa Hulyo 27. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa huling yugto na sila ng pagpaplansya ng seguridad para sa naturang okasyon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, maayos at mapayapa pagdaraos ng SONA. Una nang inanunsyo ng PNP na magpapakalat ito na mahigit 20,000 tauhan para tiyakin ang seguridad sa taon ng ulat na pasabayan ng Pangulo na tuwang ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Pinalalahanan din ng PNP Chief ang lahat ng tauhan nito na pairalin ang maximum tolerance, manatiling profesional at igalang ang karapatan ng bawat relista salig sa ginagarantiya naman ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian nakiusap sa publiko na hintayin ang paanyaya bago magtungo sa Uplift Assistance Payout Sites. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Sa nakatakdang pag-arangkada ng pinalawak na Uplift Assistance ngayong linggo, nanawagan ng Department of Social Welfare and Development sa publiko na hintayin muna ang opisyal na abiso bago magtungo sa mga itatalagang payout sites. Partikular ito para sa manual payout ng unang bugso ng ayuda para sa 2.5 milyong may hirap at near poor households. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, makakatanggap ng text message o email ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, kung wala pang natatanggap na abiso, hiniling niyang huwag munang pumunta sa payout sites para maiwasan ang kalituhan at pagsisiksikan. Yung pagpunta ko doon, kahit wala ho tayo, hindi naman tayo nasama doon sa paanyaya, makakasama lang sa inyo kasi mag-aantay kayo. At syempre, isipin natin ngayon, maliliit yung mga venue natin, baka may lumsong. Pero hindi naman ibig sabihin nakakalimutan kayo. At may mga ibang mekanismo pa naman ng pagtulong. Sa manual payout, bukod sa pamamahagi ng 2,000 cash assistance, ibe-verify rin ang impormasyon ng mga benepisyaryo at irehistro ang kanilang napiling digital bank o e-wallet para sa digital payout mula Agosto hanggang Disyembre. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim na hindi galing sa LGU o sinimong politiko ang listahan ng mga benepisyaryo. Anya, natukoy ang listahan sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA at ng DepDev. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Labor and Employment o DOLE, target palakasin ang proteksyon sa mga gig workers o yung mga freelancers. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang trabaho agad job fairs, pagsusuri sa sahod at proteksyon para sa mga gig workers. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, umabot sa halos 38% ang placement rate sa mga sinasagawang job fair. Target ng DOLE na makapagsagawa pa ng 2 hanggang 3 job fair bago matapos ang taon, lalo na sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Sinabi rin ni Tolentino na inaasahang lilikha ng mga bagong trabaho ang mga dayuhang pamumuhunan na bunga ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang ang nakatakdang investment mula sa Oman sa Cebu. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan din ng DOLE sa mga kumpanya at stakeholders upang palakasin ang proteksyon para sa freelancers, independent contractors at ride-hailing motorcycle riders. Tiniyak din ni Tolentino na nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga regional tripartite wage board para naman sa napapanahong paglalabas ng mga bagong wage orders. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, binubuo ng mga Pilipinong seafarers ang nasa 70% ng mga marinong nagtatrabaho sa bansang Japan. Ito ang binahagi mismo ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator, Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service kaugnay ng kolaborasyon ng ahensya sa International Mariners Management Association of Japan o IMMAJ. Ani Administrator Kaunan, ito mismo ang dahilan kung bakit pinalalakas ng ating pamahalaan ang mga partnership sa mga organisasyong tulad ng IMMAJ at maging sa mga employer ng mga Pilipinong marino sa Japan. Ayon pa sa OWA official, ipinapakita lamang ng komposisyon ng mga mandaragat sa Japan ang laki ng tiwala ng Japanese ship owners sa ating mga kababayan. Ibinahagi rin ni Administrator Kaunan na nagpahayag ng pasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Japanese official sa kanyang unang pagbisita sa Japan bilang presidente dahil sa pagtangkilik sa serbisyo ng Filipino seafarers. Samantala, kabilang sa mga bahagi ng kolaborasyon sa pagitan ng OWA at ng IMMAJ ay ang pagpapatibay sa alagang OWA Step Up Program. Marami pong potential collaboration na pinag-usapan po tayo. Isa po sa ating nilahad sa kanila, ang plano po ng OWA under the Alagang OWA Step Up Program na mag-offer po ng mga libreng kurso, lalong-lalo na po sa language proficiency. At hiningi ko po mismo personal sa kanila ang kanilang suporta para po magkaroon tayo ng Nihongo training para sa mga seafarers or doon naman ho sa mga kundi pa ho sila seafarers ay yung mga nagpaplanong pumunta ng Japan. So talagang napangiti po sila at talagang I can see their enthusiasm and interest in that collaboration at maasahan ninyo, sinabi rin ho namin sa kanila na dito mismo sa Seafarer Welfare Center po natin sa may malapit po sa SM MOA ay doon po natin gagawin at sa iba pang pasilidad ng OWA itong Nihongo training. Ito rin po ay dulot ng ating naging partnership sa TESDA na pinirmahan natin noong June 7 at unahan ko na. Ngayong araw na ito may malaking pirmahan din ang DOLE, DMW, TESDA at OWA para rin dito sa training patungo naman sa employment whether sa Pilipinas at abroad. So kasama dito dun sa napag-usapan namin yung Nihongo proficiency para sa ating mga marino. The Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator, Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, opisyal nang inulunsad ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month kasabay ng mariing panawagan sa pamahalaan at pribadong sektor na magkaisa upang masugpo ang naturang krimen. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kinumpirma ni IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili ang nakababahalang datos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kasi sa DSWD report, umabot sa 2,745 ang kabuang bilang ng mga kaso ng human trafficking noong nakaraang taong 2025. Sa nasabing bilang, 1,723 ang naitalang biktima na kababaihan habang nasa 75 naman ang kalalakihan. Bigyang diin ni Attorney Manalili na ang pangunahing motibo ng paglaganap ng krimeng ito ay ang exploitation sa mga Pilipinong nangingimbang bansa. Ayon sa kanya, ang mga overseas Filipino workers o OFWs ang itinuturing na pinaka-vulnerable o madaling mabiktima ng ganitong iligal na kalakaran. Sila yung mismong talagang tinatarget no ng ating mga recruiter at trafficker. Isa nga sa mga nakikita natin at yung tema din no ng United Nations ngayong buwan sa pagdiriwang ng World Day Against Trafficking ay may kinalaman dito sa mga scam center na to no dahil napakataas ng bilang na nakikita ng biktima ng human trafficking dito sa mga scam center. Kaya isa tayo no yung Pilipinas sa mga matibay ang pagsusulong na tapusin no yung human trafficking. Upang matugunan ang krisis na ito, patuloy ang pagpag-ugnayan ng IACAT sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Migrant Workers o DMW at Department of Foreign Affairs o DFA upang saklolohan ang mga kababayang nasa labas ng bansa. Katulong din ng Konseho ang Commission on Filipinos Overseas o CFO upang gabayan at protektahan ang mga Pilipinong sumusubok mangibang bansa o ang Filipino diaspora. Batay sa kanilang hawak na datos, isa sa pinakamalaking suliraning kanilang tinutugunan ngayon ay ang modus ng third-party recruitment. Kasalukuyan ng sinusuri at pinag-aaralan ng IACAT kung aling mga partikular na lugar sa Pilipinas ang madalas maging target ng mga illegal recruiter, pati na rin ang mga bansang destinasyon kung saan dinadala ang mga biktima. Sa kabila ng mga hamong ito, malugod na ipinaliwanag ni Attorney Manalili kung paano napanatili ng Pilipinas ang prestigyosong Tier 1 ranking nito sa Trafficking in Persons o TIP report ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, ito ay bunga ng pinaigting na sanib-puwersa ng mga tanggapan ng gobyerno at mga non-government organizations o NGOs na walang humpay na lumalaban sa human trafficking. Holistic approach pagdating sa issue ng trafficking. So meron tayong 4 na areas no. Number 1 yung prevention and advocacy. Gaya nitong ginagawa natin ngayon, no, Sir Ray, pinapatibay natin, pinapalakas natin through awareness, information, and education kung paano mapapalaganap no, yung mga warning signs, yung mga red flags, yung impormasyon tungkol sa human trafficking para mapagtibay ang proteksyon. Pangalawa, yung aspeto ng protection at reintegration. So, itong ating mga kababayan na nabibiktima ng human trafficking, no, nangunguna yung Department of Social Welfare and Development para tugunan yung kanilang mga pangangailangan. Pangatlo, no, hindi pagkatapos nating i-rescue ang ating mga biktima ng human trafficking, no, sinisiguro ng ating mga law enforcement and prosecution na iniimbestigahan at sinasampahan ng kaso, inaaresto yung mga taong nasa likod ng krimen na ito. So, mataas yung bilang at sustained ang bilang ng ating mga raid and rescue operations, ng mga kasong sinasampa ng ating mga kapulisan at ng ating prosecutor at yung nako-convict partnership and networking. So,
hindi tayo gaya nga nung global issue ito yung issue Yes. ng human trafficking, transnational crime. Tumatawid yung issue, yung biktima at yung mga perpetrator. So napakalaking bagay yung makipagtulungan din tayo sa iba't ibang bansa. Iyakat Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, bangko at tax records ni Vice President Sara Duterte maaaring gawing depensa sa alegasyon ng unexplained wealth. Yan ay ayon mismo kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Jay Tolosa na ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte ang malakas niyang depensa upang pasinungalingan ang mga aligasyon ng unexplained wealth. Paraan din ito anya na mapatunayang mali ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa kanyang kayamanan. Ito ang mga dahilan anya para pumayag ang kampo ng pangalawang Pangulo na buksan sa publiko ang kanilang bangko at tax records. Sinabi ni Tolosa na ang mga mismong dokumentong hinaharang ng depensa ang siyang magbibigay ng pinakamalinaw na patunay kung tugma ba ang yaman ng Vice Presidente sa kanyang mga idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nilinaw rin ni Tolosa na hindi humihingi ang prosekusyon ng pangkalahatang pagsisiyasat o general inquiry sa lahat ng bank accounts ni Duterte. Sa halip, partikular nito hinihiling sa Senate Impeachment Court na magsampina ng account na natukoy sa ulat ng AMLAC kasama ang mga account number at impormasyon ng mga sangay ng bangko. Inaalala din ni Tolosa ang mga nakaraang clarificatory hearing ng House Committee on Justice na nagpatotoo si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Beneventura na may kabuang 6.7 billion pesos na covered and suspicious transaction ang dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa Flood Control Anomaly itutuloy ayon kay Senador Erwin Tulfo. Minority Leader Alan Peter Cayetano posibleng ipatawag. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Erwin Tulfo na itutuloy ng kanyang komite ang pag-iimbestiga sa flood control anomaly. Ayon kay Tulfo, posibleng kabilang sa maimbitahan sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at PTB4 General Manager Lino Cayetano sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Blue Ribbon, partikular sa flood control anomaly sa Taguig City. Pinaliwanag ni Senator Erwin na naging alkalde ng Taguig si Lino Cayetano mula 2019 hanggang 2022 at ito mismo anya ang humingi ng investigasyon tungkol sa flood control projects sa naturang lungsod. Una naman ang itinanggi ng Minority Leader na may ghost flood control projects sa Taguig City. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, banat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo sa kanyang 2025 SONA, inihalintulad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Ang kabuuan ihahatid naman sa atin ni Quincy Kahilig. Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maihahalintulad sa mga akda ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga sangkot sa mga maanomalyang flood control project sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Ayon kay Remulla, ang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo ay gaya ng mensaheng hatid ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na mga akdang humimok sa taong bayan na tuldukan na ang pang-aabuso sa pamahalaan
kung kaya naman pinaiigting pa ng Office of the Ombudsman ang mga investigasyon upang mapanagot ang sino mang mapapatunayang nasa likod ng mga katiwalian. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Yun ang nagsimula ng pagbuko ng utak ng tao na hindi na pwede yung ginagawa ng mga Kastilan. Yung ginawa ng Presidente last year is something similar na dapat tumigil na yan. Mahiya naman kayo. I think it's a very good move on his part. Kaugnay nito ay inanunsyo ni Remulla na muling bubusisiin ng kanyang tanggapan ng umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games, gaya ng mga isyu sa project bidding at ang kontrobersyal na kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Posible din umanong ipatawag si Senador Alan Peter Cayetano na nooy chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, buwan ng Hulyo, Hand, Foot and Mouth Disease Awareness Month. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine. Gunita ngayong buwan ng Hulyo ang Hand, Foot and Mouth Disease Awareness Month. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Claro Cayanan, isang internal medicine doctor, binigyang diin ito na kailangang ma-quarantine ang batang may hand, foot and mouth disease dahil ito ay labis na nakakahawa. Umaabot anya ng 2 linggo ang hand, foot and mouth disease bago tuluyang gumaling o hindi na mailipat pa sa iba. Dahil sa ito ay isang viral infection, pinayo na eksperto ang palagi ang paghuhugas ng kamay at iwasan ng direct contact sa individual na nakakaranas ng sintomas gaya ng lagnat, pagkakaroon ng rashes at pagkatamlay. Paalala rin ni Dr. Cayanan sa publiko na huwag baliwalain ang hand, foot and mouth disease. Baliwalain yung tawag na HF, hand, foot, mga sintomas ng bata, panatiliin muna siya sa bahay at ipasulit na yung tamang paghuhugas ng kamay, pagkilala sa sintomas. Ito pa rin ang pinakamabisang paraan sa pagkalat. Yan ang tinig ni Dr. Claro Cayanan mula sa Radyo Magazine. Ito si Charmaine Cristobal. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, dediretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Paleng QRPH Plus program inilunsad sa Tuguegarao City. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Nayuswat mo tan ti palang QRPH Plus program dito syudad ti Tuguegarao. Manipod iti inisyatiba ti Bangko Sentral ng Pilipinas wenno BSP ken ti Department of Interior and Local Government. Ganda ti programa ang maipatungpal ti cashless transactions iti baet dagiti tricycle driver ken negosyante ken dagiti pasahero ken customer da babaan iti National QRPH Standard. Sigon ken ni BSP Tuguegarao Branch Head Eva Marcos, iti implementasyon ti programa iti panangitandudo iti digitalization namnamaan anang paspaspas na laglagan ken nataltalged ti transaksyon. Kabayatan na kas isumo ti mangidadaulo iti panang tutok iti digitalization personal a dinaraya ni Secretary Henry Aguda ti Department of Information and Communications Technology ti seremonya asa dinno kadito nga imawag iti publiko nga iti panangiwaras da kadagiti free wifi hotspot aramatan analaing dagitoy tapnon lalo dapay a palawaan ti programa. Ti palang QRPH Plus program ket napalawa a palang QRPH program iti gandat ang mairaman dagiti amin na klase ti business establishment ket saan laengen a dagiti market vendor ken tricycle driver. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Mga water delivery at refilling station sa Baguio City mahigpit na sinusuri. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
Binili ni Environmental Health and Sanitation Division iti Baguio City Health Services Office dagiti negosyo iti danom ken kasama dagiti food establishment sa napay iti naudi nga bacteriological water quality test iti ngatawen nga agsardang pay iti operasyon tapno yurnos ken korektaran iti nagkurangan nagitoy. Sigon ken Sanitation Division Head Engineer Albert Payan talupulat pa isa nga commercial deep wells iti nasukimat ken naipasidong iti water testing. Manipod iti naso nga bilang 20 iti nakapasa ken sa nga pulo kat maysa iti napay iti bacteriological water quality test. Siyama water refilling stations iti naduktalan anapay iti bacteriological test kadagiti produktuda a purified water. Bayat 25 nga water delivery services iti nalista anapay may basar iti resulta iti raw water test. Kabayatan na sa nga pulo nga food establishments iti napay iti water quality test manipod kadagiti agserbida nga danom. Kastamat nga 20 kat may isang establishmento iti bimagsak iti test kadagiti rice cubes nga idas na sarda kakuyog iti naduma-duma mainom. Kinunapay ni Paayan dagos nga naipaayan ti sanitary orders dagiti maseknan nga establishmento tapno temporaryo may pasardang iti operasyon da ken nabilin ang mga patungpal iti kasapulan nga maintenance may pasidong manan iti testing ken mangisumiti iti pasado nga resulta iti laboratorio sakbay nga manglukat ken ituloy iti panagnegosyo. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang VERAC, Catanduanes National High School magpapatupad ng Hinay Learning Modality dahil sa kumalat na online threat. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Paramiantis na nagpautob ang Catanduanes National High School nin Hinay Learning Modality poon ngunya na Lunes, Hulyo 20. Kumu paglikay katakod kan paglakop kan sarong day paberipikadong paghuma sa social media. Katakod kay ni pigatasan manggilararing na maglaog ang mga paratukdo as inimpliyado kan eskwelahan ngunya na aldaw para sa sarong coordination meeting. Mantang pigatasan man ang mga paratukdo na ipanao online and learning activity sheets nga ning masyerto na mga padagos ang pag-aadal kan mga estudyante. Mabugtak man in mga pulis and VERAC Municipal Police Station sa laog ka nasambitan ng eskwelahan. Anasambitan ng lakda ang kasunod ka naglakop na mensahe sa social media ka nakaaging Sabado kung saan nagsasabing target ka ini ang mga estudyante sa grade 7 as in grade 8. Sigon sa pamunuan kan eskwelahan, ang pagpapautob nin Hinay Learning Modality ang pig-aprobahan man kan Schools Division Superintendent alinsunod sa Education and Emergencies Framework. Gikan sa RP VERAC, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VERAC. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Mga barangay health workers sa Cebu City isinailalim sa CPR training. Ang kabuulat ihahatid man sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Gipaubos sa CPR training naa sa usa ka libo ka mga barangay health workers sa dakbayan sa Sugbo. Amaong inisyatiba pinanguluhan sa usa ka pribadong kumpanya nga Belkens Pharma sa pakig-alayon sa Philippine Coast Guard, Department of Health ug Cebu City Government ubos sa sagip CPR program. Mato ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga pinaagi sa maong training mapalig-on pa ang kaandam sa mga responders panahon sa emerhensiya. Samtang gibutyag usab ni Cebu City Health Department Head Dr. Daisy Villa nga usa kini kanindot nga oportunidad alang sa mga BHW hilabi na kadto mga anaa sa lagyo nga mga barangay nga makahibalo sila sa insaktong pag-perform sa hands-only CPR. Lakip usab nga gipaambit sa mga partisipante mao ang ihibalo kabahin na sa heart health ug ang insaktong paggamit sa AED. Malaumon si Mayor Archival nga ang nakatunan sa mga BHW ilahasab nga ipaambit sa ilang mga kabarangay aron nga mas daghan pa ang makahibalo sa pag-perform sa CPR ug daghan pa silang kinabuhi nga maluwas. Gikan dinhi sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo.
Western Visayas BizConnex on Wheels ng Department of Trade and Industry o DTI at ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Antique naging matagumpay. Narito naman si JP Hervas para sa balita. Nagmadinalago ng paghiwat sang WV BizConnex on Wheels sa probinsya sang Antique nga nagatuyo nga madala ang impormasyon, inobasyon kag mga oportunidad palapit sa mga negosyante sa Western Visayas. Gintabugan ang aktibidad sa madamo nga mga micro, small and medium enterprises ug kun MSMEs, mga ahensya sa gobyerno, business support organization, financial institution kag iban pa nga mga stakeholder. Sa iya mensahe, ginpahayag ni DTI 6 Acting Regional Director Mutya Yusores nga samtang nagabago ang teknolohiya, merkado kag panginahanglan sang konsumidor, kinahanglan nga magpadayon sa pagbinuligay kag pagtuon ng mga MSMEs agud mangin mas mabakod kag handa sa mapanghangkat sa panaabuton. Nagtambong man sa aktibidad si Antique Governor Paulo Javier nga nagpahayag sang padayon nga suporta sa probinsya sa pagpauswag sang MSMEs. Ang paghiwat sang WV BizConnex on Wheels sa mga probinsya sang Western Visayas kabahin sa selebrasyon sang tuigan nga National MSME Month 2026. Nagikan si Ilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, resulta ng necropsy sa namatay na Philippine Eagle na inatake ng mga unggoy, inilabas na ng Philippine Eagle Foundation. Ang detalye ay ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Nagpagawas na ang Philippine Eagle Foundation sa unang resulta sa necropsy kang Philippine Eagle sa Wagadalwangan na namatay na tuong Hulyo 18 samtang mipailam sa rehabilitasyon. Sumala sa veterinaryo, wa sila nakitang bag-ong kadaot o pagdugo sa lawas sa agila apan na matikdan ang baga ug gahi nga kasing-kasing. Midako nga atay ug sobrang lapad nga tiyan nga adunay unod nga naipong balahibo. Giklaro sa PEF nga dili pa kini paigo aron nga matumbok ang hinungdan sa pagkamatay, hinungdang mipailaw pa sa laboratory examination ang mga tissue sample. Nagpabiling pahinumdum ang pagkamatay ni sa Wagadalwangan sa padayon nga hulga sa pagpamusil, pagpangdakop ug uban pa nga kahadlok sa giatubang sa mga Philippine Eagle sa ilang natural nga puy-anan. Mula sa Davao City, Maselma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan, grupo ng mga magsasakang nagtatanim ng kakao sa Surigao del Norte na bigyan ng 1 milyong pisong livelihood grant ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang kabangulat ihahatid man sa atin ni Jocelyn Morano. Mga mag-uuma og kakao sa lungsod sa mainit Surigao del Norte, paniguradong mudako ang kita human mahatagan sa Department of Labor and Employment o DOLE Caraga sa 1 million livelihood grant ilawom sa DOLE Integrated Livelihood Program. Ang pondo mo'y dakong kaygayunan sa mga miyembro sa Mainit Upland Agriculture Cooperative para maproseso ang ilang kakao isip value-added products. Gumikan kay ang anihon nilang kakao beans iproseso para himuong tableya, artisan chocolates ug uban pa. Gamit ang pondo, makabato na ang kooperatiba sa processing equipment, ingon man makapahigayon sa capability building activities aron tas-an ang ilang kahibalo mahitungod sa production processes, product development ug enterprise management. Mismong si DOLE Caraga Regional Director Attorney Jason Balais ang mitunol sa cheque, kantidad 1 milyon uban nila Surigao del Norte Provincial Head May Velonta ug Technical Support and Services Division Chief Ani Tangpos. Ang livelihood grant suporta sa gobyerno subay sa direktiba ni DOLE Secretary Francis Tolentino para tabangan nga mapalapdan ang sustainable livelihood opportunity sa mga mag-uuma aron mohatod og trabaho sa komunidad. Mapalig-on ang community-based enterprises ingon man mopaasdang sa paglambo sa lokal nga ekonomiya. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi. Pagsusulong ng produksyon ng gulay, pinalakas ng BAR Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Lanao del Sur. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay. Pinalamutan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform muli na mafarlano dulsus ng madaklataw ang miyagi pagupagiran kuha serbisyo para kuha kadaklan bataw labaw kung mga taribasok. Sangkaya panaguntaman na serbisyo sirampan inipanta kugika sila ko ikan ng pulagupitong ragun araw ng Lanao del Sur na adin kiyab ganiran sa mga ratialite na patgato sa gunong polo kataw. Ay dirun sa lakon na madakalpon ang miyaka paroli sa libre konsulta kuha kapamulan katiranaw kapalo-palo pag libre kapangamad kung mga kukuman. Ay akabase mafar Lanao del Sur Director Attorney Khalid Ansano naging ketina sa Rigyur kami na miyakawiater kami at tigin sa mata kapamiso wa serbisyo ang mirko pagtaw kanabuat tigin basi utaman sa serbisyo mi kay bubul sa midin so di mi tigin ka serbisyo na lalakan ni panso pamintuan opisinami kung mga taribaso kapati tirano gusto mga agrarian reform beneficiaries gusto akadendan pagtaw sa Lanao del Sur. Gibo si Malik Mambuhay pun sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng ating mga regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagbabala ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAGASA na posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin sa mga darating na linggo dahil sa sabay-sabay na pagtaas ng gastusin ng mga negosyo, kabilang ang oil price hike, nakambang na minimum wage increase, mas mataas na singil sa kuryente at humihinang halaga ng piso. Ayon kay PAGASA President Stephen Kua, malinaw na may upward pressure sa presyo ng mga produkto habang sinusubukan ng mga negosyo na kayanin ang tumataas na operating costs. Unang maapektuhan ang fresh produce dahil agad tumataas ang delivery at transport cost kapag mahal ang gasolina. Para naman sa processed at manufactured goods, sinabi ni Kua na maaring abutin ng ilang linggo bago maramdaman ang pagtaas habang ina-adjust ng mga kumpanya ang kanilang gastos. Dagdag pa niya, maraming maliliit at medium-sized businesses ang nasa survival mode, nakatuon sa pananatiling bukas sa gitna ng sunod-sunod na gastusin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawak ng Department of Trade and Industry o DTI ang ugnayan nito sa sektor ng renewable energy matapos makipagpulong sa Yude Solar Technologies Company Limited upang talakayin ang plano nitong mamuhunan sa Pilipinas. Sa pulong ni na Mr. Yudong Bao ng Yude Solar at Trade Secretary Cristina Roque, inilahad ng kumpanya ang interes nitong pumasok sa energy sector ng bansa, partikular sa pagpapalakas ng supply ng renewable energy. Layunin ng Yude Solar na makatulong sa pagbuo ng mas maasahan, mas malinis at mas matatag na energy infrastructure para sa mga Pilipino. Nagpapasalamat si Secretary Roque sa pagpapakita ng kumpanyang dayuhan ng tiwala sa Pilipinas at binigyang diin
na ang ganitong uri ng investment ay malaking ambag sa patuloy na paglago ng ekonomiya at sa pag-angat ng kabuuang foreign investments sa bansa. Ayon sa DTI, bukas ang Pilipinas sa mas maraming energy partnerships upang mapabilis ang paglipat sa sustainable energy sources at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga industriya at kabahayan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malugod na tinanggap ng Department of Tourism o DOT ang anunsyo ng Delta Airlines na maglulunsad ng direktang biyahe mula Los Angeles patungong Maynila sa Marso 2027, isang hakbang na magpapalawak ng travel options at magpapalakas sa turismo at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa DOT, magiging araw-araw ang biyahe pagsapit ng Hunyo 2027 na magbibigay ng mas flexible at posibleng mas abot kayang paglalakbay sa ruta ng LAX to Manila. Inaasahang makatutulong ang bagong direktang flight sa mga OFW at Filipino-American community na madalas gumamit o gumagamit ng Los Angeles bilang pangunahing gateway pauwi ng Pilipinas. Binigyan din ng DOT na ang pagdami ng international routes ay nakabubuti hindi lamang sa mga pasahero, kundi pati sa mga paliparan, tourism enterprises at sa mas malawak na ekonomiya. Patuloy din itong makikipagtulungan sa mga airline upang palawakin ang connectivity at makahikayat ng mas maraming turista. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magpapatupad muli ng malaking taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, kasunod ng muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa gitnang silangan. Batay sa Department of Energy o DOE, ang maximum na pinahihintulutang dagdag presyo simula Martes, Hulyo 21 ay hanggang 3 piso at 65 sentimo kada litro sa presyo ng gasolina, hanggang 10 piso at 68 sentimo naman kada litro sa diesel, at hanggang 11 piso at 77 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene. Ang aktual na dagdag presyo ay magdedepende sa bawat retailer at ipapatupad nga sa Martes. Ayon sa mga source sa industriya, inaasahan na ang pagtaas ngayong linggo dahil sa muling pagtaas ng world oil prices bunsod ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Noong nakarang linggo, nagpatupad na ng dagdag presyo ang mga kumpanya kung saan piso ang dinagdag kada litro sa presyo ng gasolina, 4 na piso at 60 sentimo sa kada litro sa presyo ng diesel at 4 na piso at 20 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-20 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 59 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 70 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 piso at 9 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 86 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 83 sentimo. Nasa 70 piso at 40 sentimo ang euro, 43 piso at 73 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 40 sentimo.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab agad ang Phoenix at matagumpay na pinigilan ang isa na namang klasikong Ginebra comeback, sabay kumula sa 81-78 panalo sa PBA Season 50 Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Mabilis na lumayo ang Fuel Masters sa 28-9 opening burst at hindi na pinakawalan ang momentum sapat para hadlangan ang debut ng bagong import ng Gin Kings na si Riley Grigsby at manatiling walang talo sa loob ng 3 laro. Bumida si BJ Johnson sa kanyang 23 puntos, 11 rebounds, 5 steals at 2 blocks, habang nagambag si Richie Rivero ng 16 na puntos at 9 na rebounds. May 12 puntos si Kai Balungay, 10 kay Jason Perkins at magandang impresyon mula sa bagong recruit na si Gian Mamuyak na may 6 na puntos at 3 assists. Mukhang kontrolado ng Phoenix ang laro nang umabot sa 79-65 ang kalamangan sa huling 4 na minuto. Ngunit kahit wala sina Scottie Thompson at Justin Brownlee, sinubukan pa ring bumalik ng Ginebra, lalo na matapos ma-eject si Coach Tim Cone sa dulo ng 4th quarter. Naitabla ng Gin Kings ang tensyon nang maibaba ang lamang sa 78-81 sa huling 6 na segundo, pero namintis ni Jeremiah Gray ang 4-pointer na sanay nagpanalo sa kanila. Bagamat talo, nagpakilala si Grigsby sa Ginebra, faithful, matapos magbagsak ng 42 puntos at 13 rebounds. Ngunit kapos sa suporta mula sa locals dahil wala ng ibang Gin King ang umabot sa double figures. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban sa PBA, naiwasan ng talk and text ang huling pag-arangkada ng Macau at kumapit sa 106-103 panalo upang simulan ang kanilang title retention bid sa PBA Season 50 Governors Cup. Mukhang madali na sanang makukuha ng tropang 5G ang panalo matapos umabot sa 104-89 ang kanilang kalamangan sa huling minuto, ngunit bumalik sa laban ang Giant Pandas sa bisa ng 14-1 run na pinangunahan ni Damian Chonky. Naitulak ng Macau ang TNT sa alanganin na bawasan ng lamang sa 103-105 bago tinuldukan ni Ray ng Batak ang laro sa isang clutch free throw. Bumida si ng Batak sa kawalan ng ilang key players, nagtala ng 23 puntos at 6 na assist, habang may 23 puntos at 6 na rebounds si Darius Days. Nanggambag si R.R. Pogoy ng 21 puntos at si Glenn Combontin ng 11 sa kabila ng pagkawala ni na Calvin Oftana, Jason Castro, Brandon Ganuelas Rosser at Kelly Williams. Para sa Macau, nanguna si Devondre Perry sa kanyang 36 na puntos at 10 rebounds, ngunit hindi natapos ang laro dahil sa iniindang shoulder injury. Nagdagdag si Chonky ng 24 na puntos at 8 assists, subalit nanatiling winless ang Giant Pandas sa loob ng 4 na laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Tinuldukan ni Wilhelm Cabonilas ang laban sa pamamagitan ng game-winning juice upang itulak ang Gilas Pilipinas Under-21 sa 19-18 overtime victory kontra Japan, sapat para dominahin ang ika-6 at huling leg ng FIBA 3-on-3 Nations League 2026 at makuha ang nag-iisang ticket papunta sa Under-23 World Cup. Sa overtime, 2 beses nakaligtas ang Nationals sa potensyal na panalo ni Japan bago napunta kay Cabonilas ang bola sa left corner na agad niyang pinakaulan para sa clutch deuce na nagbigay ng korona sa Pilipinas. Pinaunahan ni Koji Boniaflor ang Gilas sa 7 puntos, sinundan ni Juniel de la Rama na may 6. Nagambag sina Cabonilas at Jedrick Daa ng tig 3 puntos. 3 beses nagharap ang Gilas at Japan sa finals ng 6 na leg na torneo. Tablang score sa 17-all matapos ang regulation bago itinaas ni Teruchika Naito ang Japan sa 18-17 mula sa foul line. Ngunit 2 sunod na mentis ng Japanese ang nagbigay daan sa kabayanihan ni Cabonilas. Ang clutch shot ni Cabonilas ay tila pag-ulit ng stop 5 heroics ni Earl Medina na tumira rin ng game-winning juice kontra New Zealand 21-19. Hindi naman nakalaro si Medina sa stop 6. Sa kabuuan, nag-ipon ang Gilas ng 520 points, tampok ang 3 stop titles sa 6 na yugto ng torneo. Matapos maging runner-up sa Stop 1 at malaglag sa playoffs sa Stop 2, bumangon ang National sa Stop 3 kontra Japan 19-14. Bumawi ang Japan sa Stop 4, 14-13, bago nagpakitang gilas ang Gilas sa back-to-back wins sa huling 2 leg. Sa panalo, opisyal ng tinanghal ang Gilas Pilipinas Under-21 bilang top 10 ng Nations League at kinatawan ng Asia sa FIBA Under-23 World Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, dinurog ng San Beda University ang University of the Philippines para agawin ang trono 93-72 sa semifinals ng 2026 PhilOil Eco-Oil Preseason Cup matapos magbagsak ng 16 na 3-pointers. Sa matinding pagpapakita ng opensa, tinulak ng Red Lions ang kanilang maliit na 37-35 halftime lead tungo sa 64-45 na kontrol sa third quarter bago tuluyang tapusin ang laban sa fourth. Bumida si RC Kalimag sa kanyang 27 puntos na may 6 na 3 habang nagambag si Dominic Sarigumba ng 17 puntos at 7 assists. May 14 na puntos naman si Sean Torculas at double-digit din sina Penny Estacio at Zed Etulie. Sa pagkatalo ng UP, walang Fighting Maroon ang lumampas sa 10 puntos, kabilang sina VJ Pre, James Payusing at Sean Alter. Sa panalo, balik finals ang San Beda sa unang pagkakataon simula pa noong 2019 at makakaharap nila ang Jose Rizal University sa isang bihirang All-NCAA Finals Showdown. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong
balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, John Paul Montad at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page at channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.